At batas para sa modernisasyon ng Bureau of Corrections, nilagdaan na ni Pangulong Aquino. Ang detalye sa ulat ni Elena Luna, live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon, Habiba. Matutugunan na ang nangyayaring siksika ng mga inmates sa mga bilangguan sa bansa, pati na rin ang kakulangan ng mga prison guards. Ito ay sa bisa ng nilagdaan ni Pangulong Aquino na batas para sa reforma ng Bureau of Corrections. Nilagdaan ni Pangulong Aquino ang batas para gawing moderno ang Bureau of Corrections o BUCOR. Ito ay sa bisa ng Republic Act No. 10570 o ang Bureau of Corrections Act of 2013. Isinusulong ng batas ang profesionalismo, modernisasyon at reforma sa BUCOR bilang bahagi ng responsibilidad ng Estado na itaguyod ang kapakanan at karapatan ng mga bilanggo. Nakapaloob sa batas ang pagsasaayos at pagtatayo ng mga bagong kulungan sa bansa. Ito ay para maagapan ang nangyayaring siksikan ng mga preso sa mga koreksyonal. Halimbawa na lamang sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, kung saan nagsisiksikan ng mahigit 21,000 inmates, gayong 9,000 lamang ang maximum capacity nito. Ganon din ang nangyayari sa mga lalawigan gaya ng Leyte kung saan pinagkakasya ang mahigit 1,600 preso sa dapat sana ay 486 nitong maximum capacity. Nakapaloob din sa batas ang pagsasaayos ng promotion at retirement ng mga naglilingkod sa BUCOR. Makikita rin sa BUCOR Act ang paglalagay ng karagdagang personnel at pagsasaayos ng kanilang tinatanggap na sweldo. Target na sa bawat 7 inmate may isang custodial personnel. Batay sa record ng BUCOR, pumapalo sa mahigit 37,000 ang kabuuang bilang ng mga inmates sa bansa. Dahil sa laki ng bilang, lumalabas na nakatoka sa bawat isang prison guard ay 6 inmates gaya na lamang sa National Bilibid Prison. Ang mga probisyong ito sa batas ay ipapatupad sa loob ng 5 taon. Kasunod, Habiba, ng BUCOR Act, ang paglagdapa ni Pangulong Aquino sa mahigit 10 batas. Inihayag ang mga ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valtes sa press briefing kanina. Kabilang dito ang paglikha ng mga bagong korte, ang pag-amyenda sa patakaran sa pagmamayari ng mga rural bank at ang pag-amyenda sa batas, sa probisyon ng batas para sa mag-asawa. Article 73. Either spouse may exercise any legitimate profession, occupation, business, or activity without the consent of the other. The latter may object only on various serious and moral grounds. So kung yung spouse po, hindi ho kailangan ng pahintulot dun sa kanyang kabiyak para mag-practice po ng isang legitimate occupation or profession. Ngunit kung meron hong disagreement, yung korte ho, the court can step in and decide if there is basis to the objection of the spouse. Ngayong araw, Habiba, ay walang public engagement si Pangulong Aquino. Naging abala siya sa na meeting. Nagsimula ito ng alas 11 ng umaga kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Ongoing naman ngayon ang meeting ni Pangulong Aquino para sa Sadya Hatra Bangsamoro program at alas 3 naman ng hapon ang meeting niya kasama ang Department of National Defense at DILG. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.